Mga kapuso, kung naiinitan tayo, mas matindi pa raw ang nararamdaman ng init ng mga hayop. Ito po mga tip para iwas ikangay dehydration at heat stroke ang ating mga alaga. Tinutukan niya ni Mark Zambrano. Si Chris Gonzaga, pansin sa alagang aso ang epekto ng init. Matamlay, nakahiga lang sa tabi. Minsan binabasa ko ng tubig, pinapainom, nilalagyan lagi ng tubig yung lalagyan niya, yung inumin niya. Hindi na rin daw niya nalalaro ang alaga tulad ng dati dahil nanlalata sila pareho sa init. Ayon sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, mas matindi ang epekto ng init sa mga hayop kumpara sa tao. Yung mga alaga nating aso at pusa sa bahay, may makakapal na balahibo. So parang tayo nasa initan na naka-jacket pa. Kumbaga ganun yung comparison. Mas madali raw tamaan ng dehydration at heat stroke ang mga alaga, lalo na ang mga aso. Kaya dapat laging may handang inumin ang mga alaga. Huwag din pabayaan pag-aalagala ang mga alaga sa labas. Lalo't maaari rin silang ma-heat stroke. Kasama sa mga sintomas ng heat stroke sa hayop, ang pagiging balisa, hinihingal at pagkawala ng body coordination. Sakaling ma-heat stroke ang alaga, Ang unang-una natin gagawin, painumin sila ng tubig, ilayo sa init. Kung meron tayong kwarto na may aircon, pwede natin sila ipasok doon, tapatan ng electric fan. Pwede natin silang buhusan ng tubig para medyo lumamig-lamig yung katawan nila. Lagyan ng basang tuwalya sa ulo. Tapos kapag sa tingin natin, hirap na talaga, kailangan na natin dalhin sa veterinaryo. ang mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga alaga ay hindi nalalayo sa atin. Kaya nararapat lamang na anuman ang panahon, maging sensitibo tayo sa kanilang mga pangangailangan. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.